Ang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, sir. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras AM. sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning, subong adlaw sang Martes, Marso 17 na kita, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Belated happy birthday and maayong aga sa tanan naton nga nagpamati sa ilaban nga radyo o kung sa aton nga Facebook Live. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Martes? Pet sa 17 na kita bulan sang Marso tuig 2026. Sa aton sini mga kauturan daw subong nga si Managid implemented na no ang 4-day work week flexible arrangement sa pila ka mga talatapan sang gobyerno kag mga opisina. Kag sa aton sini nga mga kauturan ma-eksperyensya naton subong daw amat-amat nga paghawan sa aton mga dalanon. So, hindi gid gawa ma-traffic kay man expected ang liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo subong gid nga Martes. Kada Martes na mo ang sakaay sa presyo sang produktong petrolyo. Ti isa man sa mga rason kung nga mahawan-hawan ang aton nga mga dalanon
subong iyang nga aga. Pero kagabi, Jen, madamo sa mga motorista naton ang naghingagaw nga magpatughong no in anticipation sa sining pagsaka sa presyo sa mga gatong. Ganit na lalo pang doon kagabi liwat ang malagba nga mga pila sa mga gasolinahan no anuman nga klase sang salakyan. May nakita kita dito nga malaba nga pila sa mga motorsiklo no mga riders naton. And madamo man nga nagapila nga mga PUJs no hingagaw sa paggasolina antes ang oil price hike subong nga adlaw. Hindi pa ni katapusan kay until now daw wala gyapon sang nakita nato no nga mga maresolba gid gilayon ini nga nagapabilin nga conflict dito sa may bahin sang Middle East sa aton mga kauturan nga mga OFW sa nagdigad nga semana nakapakigangot kita sa Iloilo Provincial Government. May mga utod kita dito nga mga OFWs nga nagapangabay na nga ma-repatriate sila. Eh daw hindi naman kaagwanta sa sitwasyon dito kag mabutang sa peligro ang ila sini nga kabuhi. Isa datos sang probinsya may 42 na to ka Ilonggo OFWs nag-request nga gusto nila magpauli kag pangayo sang bulig ang ilang mga himata dili sa bahin niya sang probinsya sang Iloilo. Ti kabay pa nga ma-resolve na the soonest time ining conflict dito sa may bahin sa Middle East, especially sa tunga sang Iran, Israel, kag Estados Unidos nga mabatyagan nato ng impact sinitani no in the coming weeks and months sa pag nubo-nubo man tani among inang pangamuyo sang kada isa magnubo ang presyo sang gatong nga daw hindi nagid maagwantahan subong iyang mga tinion kag mga inadlaw. Ma-update man kita dugay-dugay Ems no Yes. sa opening sang Webra subong nga aga. Makuha kita sang hindi lang madugay no sang report live mismo dito sa may Pasay City nga amo ang host sang Webra Meet 2026. Pero antes inay palayagan naton ang kabahin man no sang interview naton kahapon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ini may kaangtanan man sa pagpatuman sang syudad sang Iloilo sang executive order nga nagatukod diyan sang Local Price Coordinating Council kagang update no sa fuel subsidy sang Iloilo City Government. Ari bala pamatian naton ang kabahin no sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May update na initial lang ba at least? Every day sila monitor no, wala lang namon na post but every day sila nag-report. We're making sure nga ang prices natin hindi man maglayo. Last time if you've noticed pagka sugudayon sa increase sang petrolyo, nag-post na kadayon sa mga price natin nga monitoring. And ang sa ato naman yung LEO, ongoing na yung ila price monitoring. Nakita nyo man nag-post man sila sa ilang page. May ara ka monitor ni nga in charge it's ang ato nga lead. We'll make sure nga ang prices in line man sa guidelines sa lead. Pero so far, Mayor, wala pa sang report nga may nagpasaka sa presyo. Why? Kaya actually, sa mga supermarkets, may ara man na guidelines sa TTI, no? Na hindi sila makapasaka anytime. May ara, kita pa lang nga ginobra ng mga trackers. So yesterday, nag-send na sila initial na mga trackers. Kay ang ato niya nga 4-day work week, kundi sa 5th day can work from home nato. Pero ang ato na community day kita, ang trackers nagputang kita output sa Friday. So you can ask ang ato nga mga departments, ang HR nato, kay can monitor ang output. May one mo na-expect na ito nga output from them. Ano ang ilang mismong office ang nag-provide sa dapat nila Yes. upload? Kada office lain-lain ng output. Like example, ang budget man naon sa barangay, training sa budget. And lain-lain no, ang atong facility since hindi man sila yung upload sa 4 days, hindi yung kubra. Ang atong iba na mga departments, may mga trackers sila on ano dapat ang output. No? I can share with you ang mga trackers but mas namin nakita nyo sa kada department to kay as of yesterday tanan nag-comply din sa ilang. Tawag ni Mayor, natanong na ito mag-take-effect. Hindi ko nakabalukon hasta sa loob kaila i-implementar ang 4-day work week kaysa mga Vietnam
and Thailand doon nag-4-day work week pati ang privado ng mga private companies. So hopefully kung mag-stabilize ang atong diri na ang lira, amo na lang duro pa napunta ng sige na 4-day work. Mayor, ang panawagan mo sa gusto mag-avail sa fuel subsidy kay madindahin kita sa March 23. Yes, sa tanan nga mag-avail, no? May mga requirements kita. By this week, we will try to talk sa mga associations sa atong ato para mahatagan na pagit sa guidelines. Kaya sa na lang March 23 ang first batch na releasing. But we'll make sure na may ara pa kita second batch. So ano yung kalawing, Mayor, ang malast ng budget na ito nga 3 million yung initial? So, first batch will be 3 million and then after mangita kita para sa next batch para mas madamo pa kita mabigyan. Ang gabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Juno kahapon matapos ang flag raising ceremony amo na medyo mahangin ang aton nga audio no pero ang pagpasalig no sang alkalde Jen sa pagpangita nila sang pondo kay hindi ka mo magkabalaka kay ang deadline sang mga operators kag drivers naton nga gintalana sa March 23 para palang ina sa first batch no pasalig sang alkalde nga may ara pa sang second batch sa hindi iya makaabot sang sining pagpasa sang dokumento mangita sila sang pondo Jen para madamo ang mabuligan sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Timayo na ma-release dayon no sa aton sini nga mga beneficiaryo especially sa mga katapo sang transport sa sektor. Speaking sang price mayara sing naga-monitor sini ang presyo sang aton mga balaklon. Siyempre tungod sang fuel prices nga nagatimbuok, posible maapektuhan pero for now suno kay Mayor Treñas wala pa. Siguro ang mga ahensya ni kasubong sang DTI dapat regular check up gindi kag sa aton sini nga mga kauturan kung may inablang regular ga pangumpra. Kung manotice ninyo nga mayara sing mga diferensya kag dako nga pagsaka sa presyo, pwede nyo gid na nga ma-report. Mapalabot sa aton sini natungdan nga mga ahensya kay hindi na pwede nga pagusto ka lang da no or gulpi lang amo nga magpatong sa aton sini nga mga balaklon especially sa mga groceries, basic commodities naton. Gina-monitor ina no sa aton sini iya nga city government kag sang pila ka mga ahensya naton. May araman kita dyan, no? Sa balita nga nagsulod lang bag-o lang ang DOOTR. Pinagi kay Secretary Giovanni Lopez nag-anunsyo na sa pagsaka sa presyo sa traditional kag modernized jeep. Epektibo Marso 19 ang bago nga fare hike no. May pagsaka sang 1 peso para sa traditional nga jeep kag 2 pesos naman para sa modernized jeepney. Silingon ang aton nga basic fare para sa traditional jeep yara na sa 14 pesos kag 17 pesos naman para sa modernized jeepney. Maga-epektibo ini umpisa Marso 19. Pila ganito liwat Ems piso pila? Piso sa traditional. Sa traditional, duha sa modernized. Sa modernized. Bantayan naton. Ang siyempre may tarifa gid na mo may i-release pa na guro nga mga tarifa. Guidelines pagid. Kay hindi man pwede nga maka-advance panukot kay ginabasihan gina sa aton sini nga mga pasahero kay hindi pwede nga magbaisay ang pasahero kag ang driver mao maggarot na nga daan sa sitwasyon mainit pa papaang ang tsimpo tapos nagsaka ang gasolina ti siyempre madala sa emosyon kaysa mabaisay ang ang pasahero kag ang driver o kuno mga konduktor. Hulaton nyo gid ang guidelines although nga may anunsyo na from DOTR supported na sa mga dokumento o kung mga tarifa nga dapat may ipakita gid na aton sini nga mga units. Nga sila nga ma'am, ari mo bago ni nga release nga fair rate naton para nga ti mangin official kag hindi magbaisay ang aton sini nga pasahero kag mga driver. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time alas 8:46 sa aga. Bango sisa kita kay nga opening subong sang Wibra dito sa may Pasig City sa mga kauturan naton nga nagabantay sa sports event. Kadto kamo to sa ilang stadium, sa ilang oval. Karon sa hapon kay may official opening no sang Webra Amit adto dito si Marian Grace Raneta para maghatag sa aton sang dugang mga update.
Ari bala dyan, magakuha kita sang live report gikan sa Pasay City para sa pagbukas no sang Wivra Amit 2026. Yan, good morning. Kamusta ang sitwasyon dira sa may Pasay City? Ems and Jen, good morning sa inyo. Good morning sa aton nga mga tagpalamati sa programa Iloilo Morning. Ems and Jen, 100% nga ready na ang aton dirino nga venue sa Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex kung sa diin hiwaton ang aton nga opening program sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wivra Amit 2026. Ari kita diri subong Ems no kag diri gina hitso na no ang venue naton no ang kung sa diin hiwaton ining opening program kay ina Ems naka-interview kita no kay Sir Hernani Escolar Jr. Ang aton nga tagpamaba dira sa Department of Education Western Visayas. And according sa IAMs, all systems go na. Alas 2 ang aton nga assembly time sang aton nga mga student athletes lakip man no ang ibang pagin nga delegates sang 8 naton ka schools division office and alas 3 maumpisa diriya ang aton nga parada and alas 4 ginalauman ang pag-umpisa sang aton EMS nga program for the opening sang Wivra Amit. This is historic Ems and Jen no bangod nga this is the first time nga 8 ang magakompete sa ating nga regional meet kung sa una Ems gina-represent no ang Western Visayas ang kada mga probinsya ang Aklan, Antique, Guimaras, Capiz, Iloilo and Negros Occidental but because Ems nga nagseparar na Ems and Jen no ang Negros Occidental sa Western Visayas nagdesisyon no ginrekomenda sang aton nga Regional Director sa Department of Education Cristito Eco nga ubuso na lang EMS tanan no nga mga SDO naton sa Western Visayas nga magkumpit kiti mahatagan sang kahigayunan ang iba naton no nga mga athletes kag ang mga magagmay naton nga mga SDO to compete sa regional level hambag ni kainano ni Sir Hernan Escolar Jr. ang kung sa una EMS gina-represent kita sang mga province EMS and Jen this time no hindi na kinahanglan pa or hindi na kinanglan pa sa mga integrated meet bagod nga tiging gaan na tsansa ang ibang pagid nga mga SDO to compete for our Wivra Amit. So lauman EMS and Jen mga more than 7,000 diri later on no ang maupod sa aton nga opening program. Ari bala EMS and Jen pamatian naton ang aton nga interview with Sir Hernani Escolar Jr. Ma-request na kita no sa aton nga tech to play no sang aton nga interview. Subok na ang opening sa aton nga Wivra Amit. Sino ang mga expected naton nga mga dinapit nga bisita nga mag-grace sa aton nga opening ceremony? For today, we are expecting USEC Peter Irving Corvera from DepEd Central Office and Sumuman Chairman Pato Bigorio of the Philippine Sports Commission. Sila sinino ang may role later sa aton sining opening program. They will be inspiring our athletes and at the same time sharing some messages especially coming from our secretary Sani Angara. Subong man, we have invited our governors, our mayors, vice mayors and the councilors of all of our cities and municipalities here in Region 6 and we expect them to be here later. Sir, ano oras mo umpisa ang aton nga parade? Kag diin siya ang parade naton? Dito sa may sa may Pasay City Sports Complex, ma-start ang aton nga assembly at around 2 o'clock in the afternoon and then around 3 to 3:30 will be our parade. That includes na our saludo and once ma-complete ng aton nga athletes ito nga sa aton sining football field, the program will commence. Sir, how historic is this? Sir, no, kasi lang sa pahayag ni Sir Hernani Escolar Jr. ang ato nung tagpamaba sa Department of Education Western Visayas. By the way, yan damo gid excited nga tambong man sa Pasay no. Kumusta da ang ambiance sa Pasay City? Sa natala na opening sang Wivra Amit first time tapos bag-o pa da ang mga facility nila. Nag-ara na bang mga athletes paano mo ma-describe dira subong ang sitwasyon na yan? Actually, Jeno, diri sa aton sa sports complex, kaina pag-abot naton mi ari pa diri mga nagapanglimpyo, siguro mga finishing touches na lang dyan, no? Pero subong makita naton sa stage no decorated na may ara nakaplastar dyan nga mga pulungkuan sa left and right side sang aton nga stage kung sa diin guro ini maplastar no ang aton nga mga
VIPs. In a while, Jem, kinalauman naton ang pag-abot man sang aton nga alkalde, siguro mga pag-monitor niya no diri sa situation sang aton man nga sports complex. Pero Jen, ang aton nga mga billeting schools, ang aton nga mga playing venues, plastado na iniya antes pa man nag-abot ang aton nga mga delegates. By the way, Jen, apart no sa Pasig City, miara makitahiwaton nga sporting event ang athletics naton sa Villarreal Stadium sa Capiz, sa Barotac Nuevo ang aton nga football kag ang aton nga swimming sa Central Philippine University. Pero the rest of our playing venues diri sa Pasig City, nakalibot man kita dyan sa mga playing venues nato no kag plastado na ya dyan kag diri no ang aton nga entrance diri pagsulod nimo sa sports complex ang miara sa mga nagabantay gina-check kung bala no diin ikaw nga delegation kiti siguro dyan antis ang pag-umpisa sang aton man nga opening program siguro wala sang allowed anay nga magsulod diri sa aton man nga venue kiti miara pa kita sang parada alas 2 ini sa hapon. Pero madamo-damo na diri dyan ang mga salakyan sa gwa sang aton nga venue. Gwa sulod gani no ang pila naton sa mga kauturan as of now no subong nga aga, pero we believe no mga karon sa hapon pagwaon ini no ang pila naton ka mga kauturan kag may ara gali by the way nga press con alauna. So antes mag-umpisa ang parada, may press con anay nga pangunahan sang LGU Pasig City kag DepEd Region 6. Tikon taon ta. Exciting. Actually kung sa preparation kitaan ginaton kung paano ka advance ahead of And time very hands-on. ang LGU sa Pasig City. Ano gid naga-desire gid sila nga mangin host ni actually di lang EMS vibra pati palaro mabid sila. Dira mamakitaan bala ang ang aggression sa parts ang LGU nga full support gid wala gid sang pagpangduha-duha pagpang-alang-alang sa pag-host sa mga kasubong sini nga event. Kag duduhan ini sa celebration Manila no or bag-o lang gid na takop man ang celebration dira sa Pasig City yan exciting na dira ang ang Pentados Yes, sa Pasig. ang Pentados di Pasig. Actually ends month long ini siya until March or katapusan pa sang March. Pero do nag-coincide gani Yes, no ang ini nga nag-coincide. amit naton sa 28th foundation anniversary and Pentados di Pasig. So tatlo or duhagi ka celebrations no ang Grabe. celebrate subong sa Pasig City subong nga bulan sang Marso, and we're expecting basi mag pa di karon mag-perform ang aton nga Pentados di Pasig. Tila bandid. Welcome no sang aton nga mga delegates. Ma-welcome gina sila sa mga visitors naton na dara sa may bag-o nila nga Oval EMS. Kag mahulat-hulat lang kami sang mga videos sang performances. Do exciting man hindi mga performances balan ko may mga green preparar gid na yang mga performances sa mga estudyante, mga athletes. Yes. So mahulat Pero may ara kita saludo ang aton no, mga kada delegates. So walo ini sila ka Schools Division Office. So kaina, may mga uniform, mga uniform May mga uniform pa ni sila. Uniform. May mga kalo, complete sets of a uniform. Kag may mga saludo ini By the way yan, sa mga award nato no by the mga Vibra Amit ang best in saludo. by the way bala yan no kundi sa ceremonial na ginasindihan ginasang torch sino ang celebrity or sino ang sports athlete nga daw invited, may ideya ka kung sino ang masindi sina yan? Actually, sige bangkot naton inaki Sir Hernani no, pero according secret sa lang? surprise to na kita. Kita ko yung mga Hala, national sino athletes yan? na magakanto diri pero ang balila basi may maabot Oo. karon na taon naton. Basta So mga- amo na ano won kita sa tubangan sang Coldron diri mga subong mo sa superstars. basi wala mga Olympian kag mga kiti gold medalist nga to no bantayan ta na. Yes. Thank you gid yan sa imo sini nga mga Madamo update. gid nga salamat yan. Report gikan diri sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pub. Nabatian si Marian Grace Arenieta live nagikan sa Pasig City. Batian mo na bla EMS masiling naton gisa sa piyak sang mga krisis nga ginapangatubang ta ang mga pumuluyo bla kung katanaw na sang sports wa makasinggit kay magsagit-sagit da kang magsuporta sa ilang nga mga athletes isa daw kadula man lang ila sini nga kabug-atan nga nabatyagan. Break ka na sa mga panaghoy sang presyo sang mga gatong kag cheer cheer anay kita sa mga best naton nga mga players no. Welcome gid ang mga atleta naton halin pa sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa Western The Visayas. first time ni EMS nga ang Negros Island region hindi na part sang Vibra Amit. Yes. So
na concentrated na lang gid ni no ang Webra sa Panay area. Ti magdaog ni Webra automatic mag-represent sa aton sini sa palarong pambansa. Ti mabalantayan man dayon kay diri man naton makit-an no ang capability man sang Pasig City nga mag-host sang isa ka dako nga event, and basi diri man pamaagi man ini Jen nga makita man ang ila nga potential sa pag-host ng mga kaangay sining aktibidad, and why not no nga mabid sila sa palarong pabansa kag ang Pasig City naman ang ma-host kay ti ang Iloilo City well known na sa pag-host no sa mga meetings, incentives, convention, exhibits. Why not no nga ma-spill off ina sa iban pagid nga mga kaingod nga lugar, and why not dira ina sa may Pasig City. So bantay ka mo karon sa coverage naton sa opening program sang Webra Meet no alas 2 ina sang hapon magtutok didto live ang aton nga kaupod nga si Marian Grace Arellano. Gina-appreciate ginato niya ang Pasig City LGU kay once nga dalag ko nga sports event daw wala gini iya sila yan naga-deny o kung naga-pangindi. Gina-improve pagid nila gani ang ilang facilities to accommodate sa mga dalag ko ang mga events no tungod sang ila gid nga pag-value sa sports. Kag daw gina-embrace gid ni sang LGU kag sang ila bilog nga mga pumuluyo. So bantayan ang mga dugang nga mga updates sini especially sa pagsugod sa mga hinampang, ano nga mga sports ang mga nagapanguna, ano nga mga probinsya, kag ano ang mga medal standings no. Bantayan sa aton siniya nga mga updates diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Philippine Standard Time alas 8:57 na kita sang aga. Wala na kita sang oras diri sa programa nga Iloilo Morning gani. Thank you gid sa mga live viewers naton, mga top fans naton nga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Madamo gid nga salamat. Sa kinaandan kaming inyo alagad Janelle Baclay, kag Emerson Sagudo, kita ay kita laywat buwas diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, ang